Daisy, JP, Felix, Corazon, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sabihin ng ating Panginoon ay laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan, buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayong linggo, araw ng Panginoon, araw ng kanyang tagumpay, at araw din ng mga malayang anak ng Diyos. Muli, ipinapadama ng ating Diyos ng kanyang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at ang sakramento ng pakikinabang. Halina't magpuri at magpasalamat sa Diyos sa mga kaloob niya sa atin sa araw-araw. Ang buhay, ang pamilya, kalusugan, trabaho at pananampalataya. Upang tayo magiging karapat-dapat na makinabang sa paghahain ito ni Kristo, hilingin natin sa Kanya ang Kanyang awat pagpapatawad. At sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit,
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kailingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanan ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangang naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinatanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan, ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Hanggat sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo'y iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Tinipon ng Diyos bilang kawan niya sa awan at pagmamahal. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-uusap-usap. Ito ang tagapagmana, halik kayo, patayin natin nang mapaasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagahan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang araw sa ibang dako ng mundo na sa mga sumusubaybay at nakikisalo sa ating pagsamba mula dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Doon sa pinanggalingan kong misyon at may nakilala kong pari doon sa lugar kung saan ako na-assign dahil taga roon siya. Malimit siyang dumaan sa parokya para bisitahin o batiin ako kung nandun sa bahay ng mga magulang niya at kanyang mga kamag-anak. Isang beses inimbita ako para kumain sa kanilang bahay. Pagkatapos kumain, tumayo siya, kinuha yung mga plato at nagsimulang maghugas. Nahiya rin ako kaya inalok ko na tumulong. Sabi niya, "Ay, huwag, bisita ka." No? At pagkatapos nun, yung kanyang sinabi sa akin in confidence, sabi niya na pag nasa bahay daw siya daw talaga naghuhugas, no? Kahit tutol yung nanay at mga kapatid niyang mga babae, dahil sabi niya sa paggawa nito, ipinapaalala ko sa sarili ko ng pinanggalingan ko.
at para maiwasan na lumaki ang aking ulo. Nung panahong iyon, siya ay may kargo ng mataas sa diocese, no? At isang professor sa isang local university. Para sa akin, hindi ko makalimutan itong witnessing ng itong paring ito, no? Na para palaging nakatungtong sa dapat tungtungan ng katotohanan at ang realidad ay dapat palaging ipinapaalala sa sarili kung saan siya nanggaling. When one forgets one's roots and origins, there is a danger of living a life that is not congruent with the reality, catering at times with one's illusions of grandeur and power. Yung ebanghelyo ngayon ay tungkol kung pwede nating ihalintulad o iugnay doon sa kwento, karanasan at pagpapatutuo ng paring ito, na yung mga kasama ay nakalimutan nila ang kanilang identidad, kung sino sila, at inangkin ang karapatan ng isang tagapagmana. Such pretension led them to violence and refused to give what was due to the owner. Napansin siguro natin na kung babasahin natin itong salaysay ng ebanghelyo, yung impression natin na ito'y yung kasaysayan ng ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bayan na hindi nagbigay ng pagkilala at hindi nagbigay ng tamang bunga ng kabutihan, at ang kanilang pagtangging tanggapin ang ipinadalang anak, si Jesucristo. In a way, it expresses, it mirrors the very experience of God and His people. Pero hindi lang sa kanila. It can also be our story, the story of each one of us. We realize that what we are, who we are, and what we have come from God. At tayo'y binasbasan ng limpak-limpak ng Diyos. We are like the vineyard in today's gospel story, well cared for, inaruga. I think it is but natural for the owner that, like the vineyard, we produce good fruits. At ito nga siguro yung paalala ng Panginoon sa atin sa kwentong ito, kasaysayang ito, na huwag makalimutan ang katotohanan na tayo'y mga katiwala. We are caretakers, not owners of our gifts, even our very life. Ito'y kaloob, pahiram. I remember one who was proclaiming to the world,
Wala kayong pakialam dahil sinapupunan ko ito. Kung anong gagawin ko sa aking sinapupunan, none of your business. This is my life. Wrong. It is not yours. It is God's. It is a good practice, I think, an exercise to remember always our origin. Like my priest friend, so that we may not grow proud and pretentious like the tenants. It is good to remember and to be reminded of our status as creatures, and we are not gods or owners. I think it is a good practice that when we kneel and we bow deeply, is to remind ourselves that we bow and kneel before our Creator, and remind us of our reality that we are God's creatures, tenants, caretakers of His gifts, and we are not owners nor gods. Sa pagdiriwang natin ngayon, hilingin natin na magkaroon sana tayo ng ikangay talas ng paningin para at gayon din ang tanggapin ng katotohanan na tayo'y mga caretakers, stewards, at tayo'y gamitin natin ng pagkakataong ito para mabuhay at magbunga ng kabutihan. Amen. Magsitayo po. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nahaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na mapanatag ang ating kalooban sa harap ng anumang pagkabalisa at ipakita natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa kabaitan niya sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan ay, Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tunay na mapahalagahan nila si Kristo bilang batong panlukan ng ating buhay, at magabayan ang kanilang kawan sa pagpapasalamat para sa lahat ng kabaitan ng Poong May Kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang makapagpasalamat sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong buhay dahil sa Kanyang kabaitan sa harap ng kaguluhan at pagkabalisang ating dinaranas.
Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga paggamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang panatilihin silang ligtas at panatag ng Espiritong Banal, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekomunismo ay ating matutunang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang mawala sa atin ang lahat ng kawalan ng utang na loob at magsikap na maging mabubuting mga kasama sa ubasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ulirang buhay bilang mga alagad ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puno ng kabaitan, hinirang mo kaming magmana ng iyong ubasan pagkatapos kang talikdan ng iyong mga dating hinirang. Ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritong Banal upang magpasalamat kaming lagi sa iyo sa pamamagitan ng aming maayos na buhay at talagang mapangalagahan ang panulukang bato ng kaligtasan, ang iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa inyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga ipinadarasal namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan kayo. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin, sapagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating pong dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Ang ating online mass schedule para sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na sa October 31 Saturday ay 6:20 a.m., 8 a.m. sa Garden of the Divine Word, 4 p.m. sa Garden of the Divine Word, at 6 p.m. Sa November 1, Sunday, Solemnity of All Saints, 7 a.m. sa Garden of the Divine Word, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m. at 6 p.m. Sa November 2, Monday, Commemoration of All the Faithful Departed, 6:20 a.m., 8 a.m. sa Garden of the Divine Word at 6 p.m. Maaari kayong magpadala ng inyong mga intensyon sa bit.ly/shrine-intentions. Thank you and may God bless you always and in all ways. Maraming salamat po. Yun pong sabi na yung Garden of the Divine Word ay dito po ipagdiriwang sa shrine. Hindi po doon dahil naka-online tayo dahil pinagbabawali nga yata ng bisita pa. So, yung para sa mga intention ng mga ito, pero dito natin gaganapin sa ating shrine. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawaing araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Minsan ng buhay ay salawit ng dala.
sa ating pagyaman.